Yan mga idol, good afternoon. Medyo matagal-tagal na naman tayong hindi nagkita. At muli, ngayon lang tayo muli magkakasama sa ating programa. Medyo kasi may nasikaso tayong mga bagay tungkol sa pansariling pamilya. Kaya medyo matagal tayo nawala sa ating programa. Pero ngayon, ito na naman tayo. Muli magkakaharap para muli magkwentuhan. Sana muli niyo ako samahan sa may sandali nitong ating programa. At ang tatalakayin natin ay tungkol pa rin sa napapanahong issue na ating nasasaksihan sa araw-araw sa lahat ng social media, lalo sa YouTube. Alam niyo mga idol, ang ating Pangulo sa kasalukuyan ay unti-unti na niyang nadidiscovery yung mga anomalya at mga corruption dito sa nakaraang administrasyon. At sabit dito ang mga senador at ang iba pa na may katungkulan sa ating pamahalaan. At ayon sa kanya, sa ating Pangulo, talagang papanagutin niya ang mga dapat managot. Which is, tama lang yon. Tapos, ito naman kabilang panig, panayang batikos dito sa ating Pangulo na ang sabi pa ng iba, pag mapapanood mo yung video ng kapwa nating vlogger at binasa mo yung mga comments, pinagre-resign si BBM. At dapat daw si BBM ang ma-impeach dahil nga mas malaki raw ang pondo, confidential fund na ano ni BBM kaysa kay Sara. Ngayon, ang hindi nila alam, yung confidential fund, oy! Yan, bueno mga idol, pasensya na, pasamantala tayo natigil dahil nga may tumawag sa akin. At ito tayo ngayon, ituloy natin ang ating kwentuhan. Yun nga, ayon doon sa comment ng ibang mga napapanood natin, bakit daw si Sara lang kinakasuhan? Bakit daw si BBM ay hindi kasuhan? Samantala mas malaki nga daw ang pondo ni BBM. Alam niyo mga idol, yung mga taong yun na talagang diehard sa kabilang panig, wala tayong magagawa doon. Kanila yun eh. Basta tayo, ang nakikita natin kung anong tama, doon tayo. Di ba tama? Kaya yan, ito, papanagutin na nga ng ating Pangulo yung mga dapat papanagutin. Oo. Doon sa mga dapat kasuhan. Ngayon, meron din tayong napanood na talagang binabatikos din ang ating Pangulo dahil daw, parang ini-ignore ng ating Pangulo yung ano ng Supreme Court at ng Senado. O yung sinasabi lang arcade na yan. Yun namang vlogger na yun, hindi naman natin siya inaano dahil kasi kung yun ang pagkaalam niya, wala tayong pakialam doon. Kanya yun eh. Di ba? Kaya lang, ang nakapangit lang, parang may halong pang-insulto pa yung kanyang ginagawa. Dapat kung magbablog tayo, huwag yung distract sa ating at makakasakit ng ating damdamin ng kapwa, hindi lang ng ating Pangulo. Lagyan natin sa tama. Kaya ngayon, napagkukwentuhan lang naman natin ito dahil nga sa ating mga pang-araw-araw na napapanood tungkol sa ganyan mga pangyayari. O, di ba? Ngayon, unti-unti nang papanagutin. Pero yung dami pala mga naging proyekto tungkol sa flood control na walang nangyari. Oo, bilyon-bilyon, milyon-milyon ang naging pera. Walang nangyari. Buti pa yung ginawa ng ating Pangulo sa Davao. Nagkaroon pa ng Miura. At ito nga, patapos na. Oh. Samantalang yung mga unang naging proyekto sa nagdaang Pangulo kay Duterte, ang daming mga sangkot na mga
may tungkulin tungkol sa proyekto, wala namang nayaring proyekto. Oo, di ba? At ngayon nga, nag-uulan, panay pa rin ang baha, lalo sa parteng Bulacan. Maraming lugar, hindi lang sa Metro Manila, ang epektado ng pagbaha. Dahil nga, walang naayos na flood control. Yan ang project ngayon ni Pangulong BBM na papanagutin niya ang dapat managot. Diba tama? Ngayon, yung mga kapwa naman natin na sumusubaybay sa mga pangyayari, pag sumubaybay tayo sa pangyayari, tignan natin kung alin ang tama, alin ang mali, di ba? At kung alin yung medyo mali, huwag na natin susugan pa yung mali. Oo. Huwag tayong gagaya doon sa iba na pag may nakitang mali, pupulaan yung pagkakamali. Hindi dapat ganon. Ibis pulaan mo yan, medyo magbigay ka ng magandang komento na may tatama yung mali. Di ba tama? Ganon. Kaya nga mga idol, matagal-tagal tayong hindi nagkasama sa ganitong programa dahil nga, meron tayong, siyempre may pansarili naman tayong dapat asikasuhin sa pansarili nating kabuhayan. Yun muna yung nasikaso natin. Kaya ayan, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga, masyado nang ang ating Pangulo, batikos dito, batikos doon, walang tigil ng pero tumatrabaho siya na naaayon sa tama, di ba? Gumagawa siya sa kabila ng pambabatikos, yun ang hindi nakikita ng iba nating mga mamamayan na sa halip na sana batikusin siya, tingnan naman kung ano yung mga nagiging accomplishment niya. Oo. At tinitignan lang kasi yung mali eh. Yan ang mahirap sa ating mga Pilipino. Doon tayo nakatutok sa mali. Doon tayo nakatutok sa hindi tama. At ang mga tama at mga mabubuting gawa, hindi natin napapansin. Nakapokus lang tayo sa isang side. Di ba? Tama? Pero kung titignan natin lahat, ibabalansin natin yung pangyayari, malalaman natin kung sino nasa tama at sino nasa mali. Diba? Tulad yung natin na sa darating na eleksyon daw, pag alis ni Bongbong, dapat daw kasuhan na i-drug test. Ano yung nila kay Bongbong tungkol sa pagiging bangag, adik. Pero yung nakaraang administrasyon, balikan natin yun, hindi nila pwedeng sabihin yan kay Digong. Oo, lalo nagdoon sa si Digong ng tukhang, sasabihin mong adik siya, bangag siya. Baka kahit hindi ka adik isa kasi itutukhang. Yun, lalo nga natin na kapag mabait at tahimik ang Pangulo, hindi kumikibo sa mga patutsada, inaabuso, di ba? Huwag naman sanang ganun. Pero pag ang Pangulo, mabalasik, malupit, wala silang magawa. Ganun lahat, tiklop. Di ba? Ngayon, tungkol sa sistema na bakit daw parang hindi ginagalang ng ating Pangulo yung sistema ng Supreme Court at ng ibang Senado at parang binabaliwala. Alam niyo mga idol, sa totoo lang, ang Pangulo ng bansa, kapag ginamit ang kanyang kapangyarihan, wala nang hihigit at tataas pa sa kapangyarihan ng sino mang nanunungkulan sa ating bansa, kundi ang ating Pangulo, kung gagamitin niya ito. Di ba? Bakit? Ginawa nga ni Digong Huwag na tayong lalayo Ginawa ni Digong ang kanyang pagiging Pangulo nung panahon niya. May nagawa ba kahit sino? Di ba? Wala. Ang matigas lang na lumaban sa kanya, si Trillanes at saka si Dilima. Ngayon, sa Pangulo natin ngayon, inaano nila, pero kung gagamitin ng ating Pangulo ang kanyang kapangyarihan, sino ba yung Senado? Sino ba yung Kongreso? At sino ba yung mga COMELEC na yan? O yung kahit yung Supreme Court, sino ba yan? Diba? Lahat ng nanunungkulan sa ating pamahalaan, kung gagamitin ng ating Pangulo ang kanyang kapangyarihan, under niya lahat yan. Oo. Baka hindi alam ng ating mga mamamayan na ang Pangulo ang pinakamataas na may kapangyarihan sa ating bansa. Kaya niyang gawin ang gusto niyang gawin. Bakit? May sample na nga tayo doon sa nakaraan Ginawa yung gusto Kaya nga ngayon nasa dahig siya Diba?
kinasuhan siya ng humanity, violation of humanity. Bakit? Ginawa niya yung mga hindi tama. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang poder bilang Pangulo. O ngayon, itong Pangulo natin, napakabait, tahimik, walang kibo, at anong patutsada, hindi gumaganti. Basta't ang kanya, kung alin lang yung tama, at kung alin yung dapat papanagutin, yun lang ang tinatalakay niya sa kanya mga programa. O di ba? Pero yung mga nambabati ko sa kanya, kung gusto niyang gawa ng aksyon yan, wala yan. Baka mag-iiyak sa isang tabi yan. Di ba? Sino ka man, ano ka man, kapag ginamit ng Pangulo ang kanyang kapangyarihan laban sa iyo, baka magsisi ka. O, di ba? Ganun, kaya sana iisipin ng ating mga kababayan, huwag naman tayo basta-basta manlalait sa ating Pangulo. Sabihin na natin may mga pagkakamali. Normal naman yun, tao lang eh. Kakamali eh. Oo, wala namang perfecto eh. Pero huwag naman yung halos yurakan mo na yung pagkatao ng Pangulo pa naman, gaganunin mo. O, pagkasalita mo ng, sabi nung vlogger eh, para daw hindi nag-iisip, walang isip. Ipin mo yun. Magiging Pangulo ba yan, walang isip yan? At baka kung magkaharap-harap kayo niyan, hindi mo kaya utak niyan. Sasalita ka ng ganyan, no, di ba? O, yun ang hindi dapat mangyari. Dapat ang ating mga kababayan o mga dahan-dahan lang ng pagsasalita. Kung galit man kayo, kontra kayo sa sistema ng ating Pangulo, sabihin nyo lang sa mahinahon at tamang pamamaraan. Oo, hindi yung patikusin mo, tirahin mo, hulaan mo ng kung ano-ano. Hindi ganon. O, tapos may iba pa, nagmamadali. Dapat daw mawala na sa poder. Maalis na sa pagkapangulo. Ang tanong, kung sakaling magre-resign si BBM, sino inaakala nyo pwedeng pumalit? O, meron ba? Kung si Sara, inaakala nyo, baka magsisi kayo sa bandang huli. Bakit? Ngayon pa lang nakikita na natin ang itsura eh. Nakikita na natin ang sistema eh. O, di ba? At yung iba pang mga nakaluklok ngayon. O. Kaya nga, ang hangad ni BBM, matapos ang kanyang termino, panunungkulan, na may lagay niya sa maganda at maayos ang ating bansa. Kaya nga lang, itong mga kanyang katuwang na sa halip na tumulong sa kanya, ay wala. Di ba? May tumutulong ba? O, yun ang gustong mangyari sana ng Pangulo, makipagtulungan na. O kaya tuloy, sabi ng mga ibang kapwa nating vlogger, sayang lang ang boto doon sa mga taong ibinoto. Yung mga senador na ibinoto, hindi naman senador ng bayan. Which is sa totoo lang, sa nakikita natin. Bumabase lang naman tayo sa nakikita natin at sa nangyayari. O, di ba? Kagaya ni Bongo. O, ano silbi? Di ba? Senador ba ng bayan yan? O, sila Robin. At yung iba pa dyan. Nakita-kita mo yung pagkiling. O, di ba? Dapat, huwag kang maging sided. Kung hindi ka man kaalyado ng ating Pangulo kung anong mga proyekto, susugan nyo na lang at alalayan nyo, sundan nyo. Oo, hindi yung parang wala lang. Matatapos ang termino ninyo, maghahalala na naman. Oo. Tapos wala, ganyan lang kayo. Oo. Ganon. Kaya sana, ito nga, hindi natin alam sa sa 2028, pag-alis ng Pangulo, kung anong mangyayari sa ating bansa. Dahil kahit iwanan niya ng magandang ehemplo ang ating bansa, ilagay niya sa magandang ayos, yung papalit. Yan ang tanong, yung papalit sa kanya, nahahawak nito. Di ba? Yan ang malaking tanong doon. Pero may mga nagsasabi, dapat daw maging parliamentar na tayo para magkaroon ng charter change, baguhin ang ating constitution. O, di ba? Dapat nga, ang iniingatan natin dyan at baka mangyari yan. Pag bago matapos ang termino ng ating Pangulo at hindi niya matatapos ang kanyang mga proyekto, dahil may lumalabas na nga sa social media at sa iba pa na yung World Bank, ang termino niya hanggang 19 at 2030. Isipin mo yun. Di ba? 2028, alis na siya.
Ay, ang ano niya sa World Bank, hanggang 2030 pa. Ay, kung hahabulin niya yun. Para matapos niya ng lubusan yung kanyang proyekto. Eto tanong, magkakaroon kaya ng eleksyon? Kung gugustuhin ng Pangulo na huwag magkaroon ng eleksyon, wala magagawa, maski sino. Bakit? Ginawa na ng kanyang ama yan. Oo. Ginawa na. Ang nagkamali nga lang yung kanyang ama, ibinalik ang eleksyon. Alam mo, sa totoo lang, mas maganda pa nga, isa lang ang Pangulo eh. O para lahat. Walang kontra, walang kontradiksyon, walang ano. Para lahat. Sumusunod. O diba? Pag nagkaroon tayo maging Prime Minister, wala nang Pangulo, Prime Minister na. Walang eleksyon, wala lahat. Parang mas maganda pa nga yung ganun eh. Kesa yung kada ilang taon may eleksyon. Tapos yung mga papalit eh, mabulilyaso din naman. O diba? Mga walang kwenta. O, pangit lang sabihin pero totoo. Diba? O, sa tanong natin, pag nawala ang ating Pangulo sa 2028, sino kaya sa inakala nyo ang papalit na may pagpapatuloy yung kanyang magandang iiwanan? Ako, taas ang sinasabi ko na wala. Walang pwedeng pumalit. Dahil kasi lahat naghahangad. Oo. Naghahangad hindi para manungkulan at manilbihan sa ating bayan. Bakit? Pang sariling kapakanan. Lalo si BP Sara, direktamente sasabihin ko na, pag yan ang naging Pangulo, kung paano nalugmok ang bansa natin noong panahon ng ama niya, baka mas masahol pa ang mangyari. Oo. Alam nyo kung bakit? Nabanggit ko na sa una kong video, matatapos ang termino niyan, ang panunungkulan niyan, ng puro paghihiganti. O, ngayon, ano mangyayari sa bayan natin pagka ganun? O, wag yung itong mga kanyang kaalyado, mga senador na to. Kung ito maluluklok ulit, kasabay niya. O, ano mangyayari? Gaganda ba? O, baka yung iiwanan ng ating Pangulo ng magandang imahe bago siya umalis, masalaula ulit, mabalahura. Tulad nung ginawa ng kanyang ama, iniwan ng magandang imahe ng Pilipinas, binalahura yung bagong lipunan, no? Binalik sa lumang lipunan. Ito ang ating Pangulo, bagong Pilipinas. Ang kanyang ano, ang kanyang logo o ano, o, bagong Pilipinas. Kung mawawala siya, anong mangyayari doon sa bagong Pilipinas? Parang alam na natin ang mangyayari. Kaya, lang ang masusunod. Maganda pa nga, wala nang eleksyon. Tuloy-tuloy na yan para hanggang sa mamatay na siya kung sino man ang papalit sa kanya. O. Kasi, wala tayong nakikita magandang ehemplo doon sa mga papalit. O sa totoo lang. Sa ngayon pala, nakikita na nga natin. Senador sa senador, nagbabangayan. Sila-sila, mga may tungkulin sa gobyerno. Hindi magkakasundo. O, may kanya-kanyang ere. Paano gaganda ba yan? Di ba? Yan, napagkukwentuhan lang naman natin mga idol dahil sa nakikita natin sa araw-araw na pangyayari. Di ba? O, tapos lahat ng sisi bubuntun ngayon dito kay BBM. O, isipin mo, sabi nung napakinggan na pa doon dating vlogger eh, para daw hindi nag-iisip, parang walang isip. Parang walang utak. Hindi mo, vlogger ka lang, sabihin mo sa Pangulo yung ganun. Mabait nga lang ang ating Pangulo. Oo, kasi kung ating Pangulo mapagpatol sa mga ganyang patotsada, marami na nakulong. Sigurado. Marami na nag-iyakan sa kulungan. Kung gagamitin lang talaga niya yung kanyang kapangyarihan bilang Pangulo. Kaya lang, mabait nga eh. Kaya nga sabi nga ng ibang kapwa natin vlogger, habang mabait na ang Pangulo, ang mga tao naman ang abusado. Which is, totoo, nakikita natin eh. Oo, inaabuso na nga siya, di ba? Kung ano ng mga mababastos sa salita ang binibitawan sa kanya. Ikaw ba naman, sabihin mong bangag ang Pangulo? Ang nakakita nun, pati yung kanya mga kinatawan eh. Sasabihan nyo nung kung ano-ano. Eh kung gagamitin ng Pangulo ang kanyang kapangyarihan, sino kayo? Baka nag-iiyak kayo sa kulungan. Di ba? Tama?
konting ingat lang tayo mga idol. Lagyan natin sa tama yung ating mga ginagawa. Kung hindi natin ang gusto ang takbo ng Pangulo, sabihin lang natin, lalo na kung vlogger tayo, sabihin natin sa tama, sa maayos. Mr. President, mukhang tumatiliwas ka na rin sa sistema. Mukhang hindi na maganda yan. Taong bayan may epektuhan dyan. Paano naman kami? Kung ikaw na lang lagi, masusunod. Ganon. Kaya ang Pangulo natin, maunawain yan eh. Hindi yan kagaya ni Digong. Kaya Digong mo sabihin yung ganon. Baka kinabukasan eh, tukhang na inabot mo. Di ba? Kaya tayo naman eh, nagkukwentuhan lang sa mga bagay na may kaugnayan sa kasalukuyang nangyayari. Kaya nga eh, nakakalungkot lang isipin. Ginagawa ng Pangulo ang lahat ng kanyang makakaya. Sa abot ng kanyang makakaya. Pero yung mga proyekto niya tungkol sa mga SS at kung ano-ano pa, mga PhilHealth na yan, marami siyang programa eh. Hindi lang nakikita ng ating mga kababayan at nakapokus sila doon sa hindi magandang imahin. Oo. Yung mga ginagawang maganda ng ating Pangulo, hindi lang nakikita yun. Nakapokus sila doon sa hindi nila gusto. Diba? Oo. Mga PhilHealth. Yung kagaya ngayon, itong tungkol sa SSS na yan, at yung mga iba pang medical expenses na kakailanganin ng tao. Mga proyekto. Hindi nakikita ng ating mga kababayan yon. At ang nakikita sa ating Pangulo, yung hindi magandang image. At yun ang pinagdidikdikan nila. Pinagkakalandakan. Kaya alam nyo ba sa ginagawa nyo ganyan na lagi nyo sinisira ang ating Pangulo, lalo tumataas ang rated. Mas maraming gumagandang ano sa kanya. Bakit ako? Hindi naman ako makabongbong eh. Yung butuan nga, hindi ko binoto yan eh. Pero sa nakikita ko sa sistema, okay naman. Huwag na natin balikan yung nakaraan. At kung sasalaminin natin yung nakaraan, mas pangit niya eh. Di ba? Sige, sino makakapagpakita sa inyo ng may magandang ginawa nung nakaraan? Sige nga. Umpisa natin nung wala pang pandemic hanggang nung magkaroon ng pandemic. Lalo na nung pandemic. Di ba? Kung maraming utang, sinasabi nyo, magnanakaw si Bongbong, ang mga Marcos magnanakaw, magpakita kayo ng prueba na meron silang ninakaw. Pero sa nakaraang administrasyon, hindi na kailangan magpakita ng prueba. Nakita na natin eh. Di ba? Kay Sara na lang eh. Ang tanong, saan napunta yung pondo niya? Ng ilang araw lang, naubos. Kaya sabi nga eh, yung kasalanan ni Pedro, binubuntun kay Juan. Pinagtatakpan yung kasalanan nila para kay Juan. Huwag sanang ganun. Tayo, iisa ang ating layunin. Sa pagbablog, ang layunin natin makapagbigay ng magandang informasyon sa ating mga mamamayan, sa ating mga viewers, sa ating mga followers, gayon din sa ating mga subscriber. Inamin natin na walang perfect na tao kahit ang Pangulong BBM, hindi siya perfect. Nakakagawa siya ng mali. Hindi naman natin kinakaila yun. Pero wag naman yung batikusin siya na over-over. Di ba? Kasi nga, ito nga nakarang administrasyon, babalikan natin eh. Mas over nga yung ginawa eh, pero wala tayong nagawang batikos. Bakit? Hindi mo kayang batikusin eh. Yan ang sinasabi ko. Kapag ang Pangulo ginamit niya sa sarili kanyang kapangyarihan, sino ka? Kagaya nung sabi nung vlogger na yun, hindi raw ginagalang ng Pangulo ang Senado, ang Supreme Court. Bakit? Mas mataas pa ba ang Supreme Court sa Pangulo? Wala nang pinakamataas na kapangyarihan sa ating bansa, kundi ang ating Pangulo. Bakit? Siya ang Pangulo eh. Kung gusto niya alisin ang Supreme Court, wala magagawa yan, i-abolish niya yan.
Kagaya nung ginawa ng kanyang ama, isa lang ang batas, 1081. Oo. Pwede, magagawa niya yun eh. Pero nga, ayaw niya. Ito niya, sa mabuti at maayos na pamamaraan. Pero sana naman, huwag nating abusuin. Baka, maubos ang pasensya, hindi natin masasabi kung ano magiging senaryo. Kagaya niya, no? Pinupuri siya ng World Bank hanggang 2030 ang kanyang sa World Bank. Yung bibigyan ng pahiwatig, di ba? Wala namang makakano sa World Bank, kundi siya lang eh. Bakit? Yung mga ginto, yung tuni-tuni lahat ng ginto, akala nyo ba kahit sinong presidente makukuha yun? Hindi nyo makukuha yun. Bakit? Hindi kayo pamilya ng Marcos eh. Marcos lang makakapaglabas niyan. Kaya kahit sino naghahangad maging presidente, maglalaway lang, hindi nila makukuha yun. Mangungutang sila, pwede. O kaya, kakabaon-baon na naman tayo sa World Bank. Dahil sa pangungutang. Pero ikukuha ka ng pondo, kagaya ni BBM, anytime pwede siya makakuha ng pondo. O, bakit? Ay may pondo sila ron eh. Totoo nga yan, yung ginagamit ni BBM sa kasalukuyan ngayon eh. Hindi na nga pera ng taong bayan yan. Gumagamit na siya ng sarili nilang pondo. Oh, karagdagan na lang itong ng pera ng kaban ng bayan. Na ninanakaw pa ng iba natin mga nanunungkulan. Di ba? Pangit lang sabihin, pangit lang pakinggan, pero totoong nangyayari. Oh, kasi nga, sabi nga, yung sugat, pag ginagamot, mahapdi at masakit. Tatanggapin natin, hindi. Totoo na nangyayari. Eh kung maaalala nyo yung kanta ng yung kanta ng asin, pangit pakinggan yun, pero totoo. Ano sabi doon? Ayon daw sa kasulatan, tayong mga Pilipino, may ugaling magnanakaw mula pa nung unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Letra por letra yan doon sa kanta ng asin. Kaya nung panahon ng matandang Marcos, pinahuli yan. Dahil doon sa kantang yun. Kasi pangit ang nilalaman eh. Di ba? Pero kung isipin mo, parang totoo. Kasi yung ibang letra nung ginamit doon eh, sabi may nagnanakaw ng oras. Totoo naman. Huwag na sa gobyerno. Kasi sa pribadong sektor, may nagnanakaw ng oras. Di ba? Hindi lalo sa gobyerno, maraming nagnanakaw ng oras. Paano paraan? Balikan natin si Bibi Sara. Di ba? At yung iba natin senador dyan, na wala namang ginagawa. Ano yun? Di ba? Yung kanta ng asin, may laman, pero, pangit lang pakinggan, pero, totoo. Ano pang karagtong sinabi? Bukod sa nagnanakaw ng oras, pati sabi niya, ang galing, ninanakaw din. O yung galing ng iba. Ninanakaw din. Pangit. Kaya ang ginawa ng matandang Marcos, during Marcelo yun eh. Usong-uso Pinoy Rock. Anong ginawa ng matandang Marcos? Di ba pinahuli yung asin? Dinitain. Na-hold. Kasi laban sa gobyerno eh. Yung kanta eh. Ang sabi pa rin eh, ang magnanakaw daw, mapagsamantala. Ang tanong, totoo o hindi? Totoo. Ang magnanakaw, mapagsamantala. Magaling magkunwari, madali mong makikilala. Ang tanong, totoo o hindi? Totoo. Magaling magkunwari, pero madali mong makikilala. Di ba? Yun. Napagkukwentuhan lang naman natin yan dahil nga sa nakikita natin sa kasalukuyan. Parang yung kantang yun ng asin, umaangkop dito sa mga kasalukuyang nanunungkulan. At sa nakaraan, lalo na sa nakaraang administrasyon, umangkop yun. Di ba? Sabi nga eh, madaling makilala. Ginagamit, sabi niya, ang galing sa hindi tamang gawa. Totoo o hindi? Totoo. Bakit? At tignan mo, ginagamit niya yung galing. Galing niya sa hindi tamang gawa. Marami yan sa ating nanunungkulan. Ginagamit yung galing sa hindi tamang gawa. Ano ba?
Yan, napagkukwentuhan lang naman natin yan dahil nga sa napapanahong issue. Bueno, medyo mahaba ang ating kwentuhan. Sana sinamahan niyo ako sa next sandaling ito at nagpapasalamat ako. Pero bago tayo mag-iwahiwalay, shoutout muna sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, saan man kayo naroon, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Hindi ko man mabanggit isa-isa ang inyong mga pangalan, ay binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Okay na ho? Hanggang sa muli. Paalam!